Ko po ay hindi po mapanatag sapagkat iniisip ko po yung pagpunta ko dito at pagpunta ko rin sa trabaho. Nag-vigil po kami ng address. Sabi po sa akin ng naming inang pastor, ako daw po magdesisyon kung tatanggapin ko nga o hindi. Wala po nang makarating ako dito sa Dambana, minsan po akong umakyat sa 3rd floor. Pag-akyat ko po doon, hindi po inaasahan, lumapit ako doon sa imahe ng Divine Mercy, may kwadro po doon sa 3rd floor. Noon lang po ako naakyat doon mula nang makarating ako dito. Paglapit ko po, dinampi ko pong ganyan yung puso niya. Sa maniwala po kayo sa hindi, nakaganyan po yung litrato ng Divine Mercy. Bigla pong iginanya niya yung mata niya sa akin. Totoo po yun, tinanaw niya po ako. Tinanong ko po sa puso ko na ano kaya ang ibig sabihin nun. Sabi po nung anak ko na Charina, nanay, may ibig sabihin yan. Tinan mo, pumitik-tik yung butike. Sabi niya ganyan. Ano kaya yun? Parang nagbulay na pa ako, nagnilay ako hanggang sa dumating ako sa adoration. Nagninilay po ako. At hanggang pong ako ay nakadapa, na nakayukong pa ganyan, iniisip ko po kung ano kaya ang marapat kong gawin. Kung tatanggapin ko yung trabaho, maaari po na mawawala ako dito. Yun po ang pinag-iisipan ko. Buhay po ang Diyos. Talaga pong kinabukasan po, nagmensahe po ang ating mahal na Apo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Sinagot niya po yung katanungan ko kung tatanggapin ko ba o hindi. Ang sabi po ng Banal na Espiritu, matagal na panahon na kitang pinalaya, matagal na panahon na kitang pinagbigyan. Nasa panahon na para sa akin ka naman. Yan po ang malinaw na sinabi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Apo. Kaya noon din po nagdesisyon ako. Tinawagan ko po yung kaibigan ko, pagpasensyahan mo ko. Hindi ko na matatanggap sapagkat nalulumbay naman ang puso ko kung tatanggapin ko yung trabaho. Kaya talaga pong biyaya din po yan ng Ama sapagkat hindi niya po ako pinayagang mawalay dito sa dambanang ito. Yan lamang po at magandang umagang muli. Salamat po sa iyo, mahal na kapatid. Amen. Alam niyo po, totoong-totoo, katotohanan na kung tayo ay may katanungan at kung tayo ay makikipagtotoo sa Panginoon, ito po ay kanyang tutugunin sa ating kaisipan. Amen po ba doon? Alam niyo po, ganyan po kaming mga alagad. At kahit po doon sa hindi alagad, na totoong-totoo sa loob nila ang pagdulog sa Panginoon, alam mo po, pag po dumudulog ka talaga na mataimtim sa iyong kalooban, tinutugon ka po ng Banal na Espiritu. Yung pong iba sasabihin nila, paano tinutugon yon? Subalit hindi naman siya nakikita, hindi naman siya nakakausap. Subalit siya po ay daratal sa ating kaisipan at ito ay ating maririnig. Ating maririnig sa ating kalooban. Subalit ang kanyang salita ang siyang bumnunukal sa ating kaisipan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung minsan po, kailangan pa po bang magkaroon tayo ng karamdaman upang ang Panginoon ay ating kilalanin? Kuminsan po, kailangan pa po bang abutin natin yung matinding pagsubok o dagok ng buhay bago natin siya sanggunian, tawagan, kulitin? Di po ba? Pag po tayo may problema, makulit po tayo sa Panginoon. Amen po ba doon?
Opo, amen na amen po doon. Makulit po tayo sa Panginoon. Andun pa nga po minsan sinasabi, sige na po Panginoon, parang awa mo na, sige na po naman. Di po ba minsan may naman pa tayo? Kasi po makulit tayo kapag tayo ay may pagsubok sa buhay. Amen po ba doon? Amen. Taas po ang kamay nung makulit sa Panginoon. O tamo, hindi po pala ako nag-iisa. Kayo rin po pala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yes. At iyon po ay isang kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay kanyang tawagin, upang siya ay ating kilalanin, upang makilala natin ang kapangyarihan niya ay walang katapusan, walang sukatan, at hindi maaaring tapatan ng taong kanyang nilalang. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa umagang ito, distance make no difference. Sabi nga po nila, ang layo ng iyong kinaroroonan, nasaan ka man, kapag ako ay gusto mong puntahan, kaya kitang puntahan. Amen po ba doon? At alam ko po, isa tong kapatid natin na to, nasa kalayuan din, medyo may kalayuan din naman po ang kanilang tahanan, at subalit narito sila, nagsusumakit, nagsusumikap, na higit na makilala ang Panginoon. At sa araw na ito, alam ko, buhat kanina, sa pasimula ng ating gawain, nagbabalik tanaw na siya sa bawat biyayang kanyang natamo sa Panginoon. Kaya palakpakan natin ating kapatid mula sa Valenzuela upang patotohanan kung ano ang mga biyayang kanyang natamo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang message share ko lang po, ako po ay ngayon lang napupunta rito at naisasama ka rin po ang aking asawa. Kami po ay mayroong karamdaman pareho. Hinihiling po namin sa Panginoon na gumaling. Ang aking pong diabetes kasi mataas po. Lahat po ng karamdaman nasa akin, pati po ang aking mga binte, kamay, mata po masakit na rin. Kaya po ako humihingi at sa ating Panginoon na humihingi tulong. At maraming salamat. Ilang po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Sapagkat po yung Valenzuela napunta sa Bustos. Patawad po sapagkat tinanong ko si kapatid, yung po ba kasama niyo sa Valenzuela? Opo, eka. O di ako naman buo sa kalooban ko, Valenzuela. Ito po pala ang Valenzuela. Tama po ba? Sino nga po kayo yung Valenzuela? Chapter. Purihin ng Diyos. Opo, kuminsan may pagkabopo si Tita, promise, no? Pero po naman, natatawa kayo. Amen po ba doon? Kung hindi kayo natawa, di nakakatulog na kayo ngayon. Amen po ba? Ay, hindi ko po alam kung ito epekto ng mga nagdaan-daang puyat at saka pagod. Ganun pa man, purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa pagpapaunlak mo na isiwalat ang kalooban ng Panginoon kung paano ikaw ay nakadama sa dambanang ito. Alam niyo po, nagpupuri ako sa Panginoon. Sapagkat bago matapos ang taon, hinayaan niyang muli akong tumayo sa inyong harapan upang gamitin niya. Nabigyan kayo ng kasiyahan. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. At sa umaga pong ito, pakinggan nga po natin itong kapatid natin neto, yung medyo mataas na to, para po ipaliwanag sa atin, sabihin sa atin kung ano ang biyayang kanyang natamo sa isang taong nagdaan sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Taga saan ka nga po? Baka mamali na naman ako. Baliwan. Thank you, Ama. At muli po, binigyan mo ako ng lakas upang tumayo at ipahayag ang kadakilaan mo sa lahat ng kapatid. Sa mga hindi pa nakakilala po sa akin, ako po si Brother Mar, kung tawagin doon sa aming parokya, no? Si kapatid na Mariano Parado, no? In short. Kung biyaya ang pag-uusapan po, talagang lahat tayo, no? Tama ang sabi ng ating kapatid, na paggising pa lang natin sa umaga, bawat isa sa atin ay maraming biyaya ang tinatanggap, no? Araw-araw, no? Yung isang minuto lang sa buhay natin ay biyaya. Kasi may mga kapatid tayo na nakikita,
patay na, kabalitaan mo, malakas pa tapos kinabukasan patay na. Kaya lahat tayo, napakaraming biyaya sa buhay natin kung ating bibilangin. Sabi nga nila, count your blessings. Kasi kung malimit sa atin kasi ang binibilang natin yung problema sa ating buhay. Kaya sa akin, hindi ko na rin mabilang talaga yung blessings ni Lord sa akin. Lalong-lalo na yung nung nakatapos yung bunso ko, talagang tuwang-tuwa kaming mag-asawa, no? Dahil 3 lang po sila at nung nakatapos at eventually nakasawa rin ni Lord, nakapasa sa board exam, tuwang-tuwa kami. Pero ang buhay pala, hindi lang puro blessings yan yung dumarating. Pero kung pagnilayan mo rin yung mga bagay na dumarating, magiging, it turn out to be blessings pala yun. Kagaya nung nangyari sa aming mag-asawa, alam ko na yung lugar na ito kasi nakapagdala na po ako ng may sakit dito, mga 5 years ago siguro. Kaya nung nagkaroon din ng karamdaman yung panganay ko, unang-una doktor muna ang sinanggo namin, hindi si Lord, tapos doktor sa bustos, specialist sa mata, tapos sinabi niya nga na kinonfirm niya yung karamdaman sa mata ng anak ko. Then hindi pa kami nasiyahan, tagbo kami sa San Fernando, Pampanga, doon sa kilalang doktor doon sa Robinson. Then ganun din po ang karamdaman ng aking kinonfirm niya na talagang yun nga. At wala nang lunas. Yun ang kundi ma-preserve na lang kung ano yung paningin niya na natitira. Yun, sabi ko, tagbo tayo doon kay Apo Conching. Sabi ko, naalala ko dito. Kaya tumagbo kami dito. At naniniwala kasi ako na kung sinabi ng tao, imposible, sa Diyos, walang imposible. Kaya, nandito po kami, yun ang start nung pagpunta namin dito, na nag-improve yung paningin ng anak ko kasi dati yung pressure ng mata niya ay 48, 49, yung sinabi ni Dr. Laksamana doon sa Then, sabi ni Apo Conching, mag-siyam kayo, sabi niya. Then, after 1 week, bumalik kami doon kay Dr. Laksamana. Tinignan yung mata ng anak ko. Then, 19, 24, bumaba. Kaya, ang advice ni Apo Conching, huwag nang ipa-surgery, sabi niya. Pero, nakaprepare na yung niloan ko doon sa, kahit maliit na yung pension ko, niloan ko na. Kasi, kahit na gagastos, basta gumaling lang yung anak ko. Kaya yung nakaprepare na na loan namin, may mensahe si Lord na nagkataon noon na yung bagyo noon sa Tacloban. Then ay pangako ka sa sarili ko na kung hindi matutuloy ba surgery yung anak ko, yung 50% ng gagastusin doon ipadala doon sa At yun nga nangyari, yung kalooban ni Lord. Kaya ngayon tuwang-tuwa kami kasi nakapagpapatuloy ng pagtatrabaho yung anak ko kasi bata pa siya at nandun sa malayo. Kasi maghihinayang kapag bilang magulang, nakikita ko kasi yung future ng bata na may mararating at hindi lang yun, masunuring bata sa amin bilang magulang. Kaya talagang taimtim yung aming dalangin kay Lord na pagalingin siya. Bagamat masasabi kong kay Lord na ako. Pero dumarating talaga yung time na, kagaya ng sinabi ng ating kapatid, na habang lumalapit ka kay Lord, binubuntutan ka naman ni Taning. Kaya kailangan magpakapatag tayo.